Mabini Street. Dito yung kahaba ng Quirino Avenue, yung kanto ng Mabini Street. Dito na po ngayon yung OSMA, yung OSMA Hospital ng Maynila. Dati ang entrance ng OSMA sa emergency doon sa Quirino ang pasukan, at doon na rin ang labasan. Ngayon dito na oh, dyan na. Ayun oh, may ambulance dito sa loob. Tatawid. Op, motor. Yun. Yan ang extension ng OSMA, pero hindi na siya extension. Kasi parang may ginagawang bagong building doon. Yung OSMA pa rin, kaya lang nagtayo ng medical center. Tama, marami ka pa atang ginawa. Kailangan yung Dahil kumapahinga. mga bata, nanonood, libre palabas. Ang pa ng kamay ko. Ganoon din ang mga karayong ko. Ay, aba, kailangan mo namin maghanap ng magandang trabaho. Ngunit para doon, Mga bata, libre pala panood ng mga sa TV, malaki. May nag-i-sponsor siguro yan. Ano man nakalagay yun? Bigyan na nakalagay yun ayun yung sa sakyan na nakasulat. Yung TM na yung mga... Hindi mo mabasa. Ito, maganda naman. Ito po yung dating entrance ng OSMA, na ngayon ay mayroong kinokonstructo na halos patapos na, finishing na. Parang yung OSMA nagkaroon ng medical center sa loob. Parang klasya kasi medical, karamihan basta sinabi mo medical center parang pangmayaman Ito yun, naka-display Governor Benjamin T. Romualdez Cancer Center. So para sa may cancer pala, no? Ayan, dito dati yung entrance exit na lumang OSMA. Meron tinayo na medical center. Ayan original talaga Hospital ng Maynila, OSMA in short. Ito yung dating entrance, yung nadaanan doon in an exit. Ayan ayan pakyat. Sarado na yung gate. Kasi under construction yung tawag dito, Governor Benjamin T. Romualdez Cancer Center. Ayan. Ano ang pangalan niya? Hospital ng Maynila Medical Center. Ayos ang cost 120,548,686.69 centavos. Yan. Implementing Office Source of Fund, South Manila District Engineering Office. Ano to? Construct ba? Department of Public Works and Highways. Ayan. So ito po ay nasa kanto ng Rojas Boulevard. So tatawid kami, punta kami ng Dolomite.
outpost dito ng MMDA. So, masyadong busy ito ang Ross Boulevard. Kaya ano, ngayon ay Quirino Avenue. Dito sa kaliwa ko, pagtawid namin yung yun ang Philippine Navy. Philippine Navy, maliit lang hindi naman yan quarters yata, kasi ang alam ko ang Philippine Navy ito nasa Port Bonifacio dito yung mga lang sila, yung mga parang nakadaong na patrol, mga nagpapatrol. Siguro papuntang Dolomite mga I think mga 15 minutes kung medyo mabilis-bilis na konti ang ayan itong oras na to pwede pang dumaan itong mga container papuntang pier yan kaya pala itap pa tayo dahil meron pa palang dadaan, diba? May iwan ko. Mahal ka namin. Wait! Mahal ka lang eh. Iwan tanda na likod mo. Okay, nakakatawid na kami. Tao mo na ako. Seconds. Okay, kami na. Ano ba kayo? Doon na kami maabutan kami ng stop Ayun ako putang ina buti hindi ako nahagip dun buti hindi mabilis yung lakad ko kasi may stop na tayo Yun na po yung dagat. Ito na yung maganda na yung daanan dito. Ayan dagat. Palubog, medyo malapit na ng palubog yung GMA araw. Siguro mula doon sa pinanggalingan namin Quirino Avenue mga 15 minutes papuntang Dolomite. Matagal na akong hindi nakapunta sa Dolomite Beach na tinatawag nila. Tignan natin kung ano lang ngayon ang itsura. Dati kasi nung pumunta yata ako dyan 2 years ago, panahon pa ni Duterte panahon ni Digong nyo. Digong natin yun kaya sa inyo nga wala naman nangyari. Hindi naman yan pwede pag malaki itong Dolomite kasi yung panahon ni ex-president Edralin Marcos Jr. ang daming naipatayo hanggang ngayon nagagamit pa nagamit ng mga sumunod na presidente gaya ni Tita Cory, ni FBR, Joseph Estrada, ni Gloria Rafael Arroyo, ni Pinoy na
Yung mga galit na galit kay Marcos doon. Eh, wala naman nagawa yung mga sumunod na proyekto. Yung alis kasi ano yan eh. Siyempre nagutuman yan. Medyo nagbago yung siyempre baka nabaliw. Ayan ang mga papuntang Cavite, mga sasakyan na yan. Pag alas 5 ang dami na lalo na uwi yan na hanggang alas 5 lang mga opisina eh. Yung iba uwi pa ng Cavite. Medyo maayos-ayos na itong lakaran dito, inayos. Gumanda yata ito nung panahon ni Isko Isko Moreno, na si Isko Moreno ngayon ay walang position sa gobyerno. Ang nakaupang mayor ngayon ay si Hani Lacuna. Balita ko maglalaban yung dalawa, dating magtandem maglalaban. Siguro diskarte yan, ganyan sa politika, mayroon ng diskarte. Baka kunyari lang naglalaban sila mayor, pero may usapan na, kung ikaw manalo di ayos, kung ako naman manalo di ayos, parang ganon. Pero importante, dalawa tayo naglalaban. Para yung pangatlo, wala na. Hirap na. Kasi yung dalawang sikat ngayon sino ba yung magiging pangatlo? Di hati-hati na sila sa boto. Ayan na. Kitang-kita dito yung Sofitel. Ayun, Sofitel yan Sofitel, isang sikat na hotel na itinayo sa Reclaim kasi yung mga yung lugar na yun kumbaga dating dagat na tinambakan. Nagtayo ng hotel kagaya din sa Molabesia, dating dagat. Nagtayo doon ng Molabesia. Ang mahirap sa nagbablog, kung kakayanin ng memory mo, kasi yung video kumakain ng maraming memory. Pag naka 10 minutes ka gig na yun 10 minutes, how many gigs na yun, so magastos din. Kailangan magbubura ka o bibili ka ng bago kung ayaw mo mabura yung magbura. So mahirap din, hindi rin basta-basta ang mag-vlog. Ang number 1 ay kailangan marunong kang mag-edit, tapos marunong kang mag-upload. Pag marunong kang mag-upload, video lang ng video, tapos save, then edit,
then upload. Kasi may certain number of subscribers na kailangan ma-reach para bigyan ka ng parang authority ng YouTube na pwede ka na mag-vlog, pwede ka na mag-live streaming. Sa ngayon wala pa yun, medyo matatagalan pa ako kasi ilan lang naman yung subscribers ko na nagtsatsaga. Eto yung kalesa, oh. Ano yan, parang formang kanyon yan nandyan, ano? Formang kanyon, kanyon, parang kanyon o tangke. Ano ba pagkaiba ng tangke sa kanyon? Yung kalesa, naka-standby. Kasi may mga isang turista na gusto mag-enjoy, paano ba sumakay dyan? Yan dyan ang ganda eh. Mukha ng experience. Sabay, ma'am. So dito na yung beds